Ano ba yung itsura ng magandang ipa? Ganito siya. Buhaghag, walang masyadong buo-buo, hindi siya gaano basa. Ito naman yung itsura ng ipa na kailangan ng gawan ng paraan. Maraming buo-buo, basa siya pag hinawakan, tsaka mabaho. Mga kapoltry, kamusta? Karamihan sa mga narereklamong farm na malangaw daw, nakaslats. Kasi kapag ka nahulog na yung ipot dun sa slats, yung hangin, medyo nahihirapan ng mapatuyo yung ipot. Kaya pinamamahayan na ng langaw. At saka yung mga manok, dahil basa yung ipot, mabaho. Kaya yung ammonia na nalanghap nila, dun bumabagal yung paglaki nila. Kaya yun din ang dahilan kung bakit kami nag-ipa. Actually ako, first time ko lang makaranas ng ipa, kaya nag-aaral pa ako. Pero so far, ito na yung mga natutunan ko. Ang pinakakalaban ng ipa ay moisture. Moisture na nanggagaling unang-una sa ipot ng manok. Pangalawa, kung merong tagas yung mga nipple drinker, dyan nababasa yung ipa. At dun siya nagiging buo-buo. At yung ipot, syempre, mababasa, mangangamoy. Kapag maglalagay ng ipa, ang recommended dyan ay 3 inches o kaya isang daliri. Now, para mapanatili nating maganda yung ipa natin, kailangan nating magkalaykay every 2 to 3 days para mabuhaghag ulit yung ipa. At yung mga buo-buo, matanggal natin, maisako at mailabas na ng building. Ito yung buo-buo na sinasabi ko. Magkakasama yan, ipot, ipa, tubig, feeds, kung may tapon man. At ayun, ang baho, lakas ng amoy niya, tsaka may mga amag pa. Isipin mo kung ikaw ang sisiw at malapit kang ganyan lagi sa mga ganito, at yan ang naaamoy mo maghapon, magdamag, paano ka nga naman gaganahang kumain, di ba? Kapag tumulo na yung nipple drinker, dire-diretso yan dun sa ipa. Kaya sa ilalim ng mga drinker, laging merong basang part. Ewan ko lang kung meron dito ha. Ayun, meron din. Konti. Mas maganda nang wala kaysa meron, no? Kapag napabayaan yan at hindi na itanggal yung mga buo-buo, dun bumabaho yung farm natin. At yung mga manok, nahihirapan silang huminga. Oo nga pala, kapag meron kayo nakitang ganitong sisiw, yung dapa lang siya, ayaw niya masyadong maglakad, tsaka yung mata niya medyo matamlay, pero buhay naman. Minsan pa nga may iba na parang nahihilo o lasing, yung naglalakad sila pero pagewang-gewang. Sign na yun na baka nagsisimula na magkaroon ng sakit. Well, pagka nalasing na, talagang may sakit na yun. Ito, tingnan nyo yung ulo, gumagalaw-galaw din. Ang pwede natin gawin dyan na paunang lunas, ilagay natin siya dun sa harapan, dun sa may cooling pads. Kasi doon medyo mas malakas ang hangin. Para ma-ventilate lang siya, baka sakali, no, na gumaling siya. Now, every 2 to 3 days, magkakalaykay tayo. Yun ay para ma-maintain natin na maganda yung ipa. Tingnan nyo to. Buhaghag siya. Konti lang yung buo-buo. Tsaka hindi siya ganong basa. Mahalaga, walang amoy. Yan yung magandang ipa. Kaya every 2 to 3 days magkakalaykay lang tayo para mabuhaghag ulit yung ipa. Now, dalawang klase yung ginagamit nating liter. Isang ipa, tsaka isang carbonized rice hull o yung ipa na sinunog. Ngayon, ang ginagamit namin dito ay purong ipa. Pero yung carbonized, hindi ko pa nasubukan pwede daw silang ipag-mix na 50-50, pwede ring purong carbonized. Kaya lang di ko pa alam yung pinagkaiba nila. Kaya sa mga nakakaalam, baka pwede naman mag-comment kung ano yung pinagkaiba nila.